Hindi lahat ng multo ay nakakatakot ang mukha sa horror movie. Minsan, dala-dala mo siya kahit saan ka magpunta. Tahimik lang pero lagi nandyan. Hindi mo nakikita pero ramdam mo. Sa bawat paghinga, sa bawat pagod, sa madilim at tahimik na gabi. Yung multo ko, anxiety ko. Yung kaba na baka magkamali ako sa trabaho. Yung lungkot na kahit ang dami mong kasama, pero you don't belong to the group. Dayo ka eh. So, pakiramdam mo, mag-isa ka pa din. May oras na wala siya, pero bumabalik siya. Yung mga tanong na paulit-ulit sa isip ko, masaya pa ba ako sa buhay? Sabat pa ba ang ginagawa ko? Para saan ba tong laban ko? Minsan gusto ko umiyak, pero ayaw ko magmukhang mahina. Pero sa totoo lang, pagod din ako. Pagod sa paulit-ulit na araw. Pagod sa ngiting pilit, pagod sa takot na baka bukas may masamang balita, at sa gitna ng lahat ng yun, naririnig ko pa rin yung boses ng multo ko. Kaya mo pa ba? Hanggang sa natutunan kong yakapin siya, hindi para masaktan ulit, kundi para maalala kung bakit ako lumalaban. Para sa mga pangarap na matagal ko nang gustong abutin, at para sa sarili kong gustong makalaya sa takot. Kasi kahit may multo sa dibdib ko, hindi ako titigil, hindi ako susuko. Kasi sa likod ng bawat takot, nandun pa rin yung tapang. Yung tapang na bumabangon kahit pagod. Yung tapang na maniwala ang darating din ang araw na makakauwi ako. Walang takot, walang bigat, at kayang sabihin, oo, nilampasan ko. Multo ko ang anxiety ko, pero ako pa rin ang may hawak ng buhay ko.